Ayan o mga amigo, unang vlog ko ulit ngayon dito sa Binahigan. May mag-iisang buwan na nga pala ako dito mga amigo, pero ngayon na ulit ako nag-video. Hindi muna ako nag-video nito mga amigo. Ayun o. Uy, matining. Ayun. Itong timon ka ako naikot. Baka tamaan ng ilis eh. Ayun. Atin muna ang wala to kabik pag doon na sa ilog pag mag-standby na eh. Sara, oo yan, sir, sara. Sige. Sara mo ngayon at bababa ko pa eh. Baka malumos. Tapos buksan ko lang. Di ba mo lumos? Oo, yan. Hiramin natin yung bangka ni Kabido. Atin muna ang kuhan. Kinausap ko siya kahapon. At mayroon tayong bisita na maliligo daw doon sa ilog. Ayun. Ito pala yung inaano ni Kasuyo oh. Ginagawa ng pating. Ayan oh. Ayan. Ayan oh, may dinodrawingan. Motoy tagiya di. Ha? Motoy tagiya. Oo, kilala ko na at napapunta na doon sa bahay yan eh, napadaan na. Hinanap na si Mervin, si Kasuyo, pero wala si Kasuyo. Nasa bayan. Ay, awan ko ngayon, parang pupunta yata dito. Awan ko lang kung matuloy, gawa ng matao ngayon eh. Si Kasuyo? Oo, magkano yata sila. Parang hindi yata punta ko pag ganyan lang ito. Kaso lang may matao ngayon eh. Parang nandun si Rapi ngayon eh. Sa bahay. Ha? Ang limas ko ito, manumano lang muna kay hindi ko pa nalagyan ng buliboy. Oh, walang problema, mayroon namang ano. Hindi naman yata matilas. Ay, hindi. Oo. Hindi makilas eh. Yan. Gagamitin muna natin to. Bangka ni... Sila pa bago pintura. Darang hos tabi. Oh, ang ano lang, ang galon na, kung wala akong galon doon. Hiram mo ako ng galon pang lagayan ng gasolina. Ito ba lang lagayan ko ng gasolina? Naglaot ko. Okay na ito, Kabido. Binigay niya sa akin. Ha? Okay na to. Alin? Oh. Yung kuan, mga magkano kaya ang malaman na yan? Kasi na yan ano? Kasi ito. Mga 4 na balik. Ay, bastante na. Bastante na. Kahit 5 balik pa. Yung 500 yan na gasolina, sobra na. Oo, sobra na. Sa labat. Pag may masobra pa dito, bigay ko sa iyo. Pero pag may magkasya ito diyan gasolina, ito na ano ko. Basta punuin ko yan. Wala ka ha. Oo. Ito yung binigay na nila eh. Sige. Ay, yung lubid. Lapit ka pa yung lubid? Oh, dalhin ko na lang para ano. Tanggalin ko lang itong parasut. Ay pa. Pampasagal yan. Oo. Pampasabal. Maganda rin yung may lubid. Marami naman kasamang lalaki doon pag Mahulap pa. Ha? hindi naman maiiwan, hindi man maiwanan to ng tao. Ganda pala itong makina ni Gubido. Yung ano, fiber. Fiber daw yung cover, fiber yung ano, hindi kakalawangin. Tapos aluminum naman yun, hindi rin basta-basta kinakain ng kalawang. Kaya lang, pag hindi mo din siya inalagaan, mag-asin-asin siya. Yun ang maganda dito, hindi kagaya ng mga ibang makina natin mga amigo. Pag napabayaan mo, kinakain ng kalawang. Yun, yung patakayan niya, hinihila na lang dito. Andar to, kahit hindi naangatan ano, nakasakto na yung silinyador nito. Wala. Pag ano nang higit ayaw mandar, angat lang konti. Angat lang konti, oo. Maldito yan kay mga kawon. Pag masobrahan sa angat.
Oh, ganyan ang makina. Pag masobrahan mo ng bahatak yung silinyador, pag bira mo ng nalaban. Nalaban niya. Oo. Sa pagsilinyador yan, pag hindi mo na control. Try mo nun, mag-wadi, Mervin maya, mag-littering. Nandun sa bahay, hindi ko lang alam kung pupunta rito. Parang nandun yung dalawa ni Rapi. Ano mo sabi gagawa daw sila? Titignan siguro nila. Pag naiistorbohan sila sa mga tao, ay hindi yan gagawa. Lalo na kung maraming bata, hindi yan gagawa. Gawa ng Oh, maglaro-laro din. Mampuno na masalsi ka ng buhangin, maanuhan wala ah. Pwede naman yun, kung gusto nila maggawa pwede naman yun. Ha? Pwede naman kung gusto nila maggawa. Wala sa sakal dito o saan? Ano? Kaya natin ang ating dalawa dito? Kaya. Ay, pagkaan pala eh. May mga salvavida pa ito mga. Oh, meron. Sige, sakay kayo. Ah. Ah. Okay, thank you. Dito. Fiber nga kuya, fiber. Ang alin? Yung dingding, Ay, plywood lang. plywood lang. Oo. Oo, kita ko na. Okay. Diyan mo daw, pag ganyan. Una-under lang sana yung makina nito. Ito yung sasakyan natin. Ano? Wala ka laki sana yun. Kaso yung makina niyan Wala. hindi ngayon uma-under. Sira. Ayun ba yung kay ano? Kay Mervin. Oo. Oh, yan. Kasya na tayo dyan isang sakay Oh, isang sakay lang. Iangat pa ho natin. Oo, angat pa natin. Wala pa sila eh. Okay, sa talo. Ya. Okay na.
pwede na. Dito kasi yung dati, kinain ng dagat. Ang dami ko na kain. Ano, iwan muna kayo dito, tapos sasama ko, susundo, ang una ko sasama ay si ano, ang kasunod muna, para makapag-survey. Sige po. Magsusurvey pa, iwan lang muna kayo dito habang nagsusurvey kami. Yung mga gamit ko dito po muna. Iwan na muna. Sinelas na. Susundin ko para sila ang magdidesisyon kung saan lilipat. Kung ayaw dito. Yan. Tinig ka. Tinig yung mga kahoy. Yuri mamaya na ha. Magse-survey pa. Susurvey pa tayo. Huwag mo na maliligo ha. Yung life jacket, huhubarin nyo. Dadaling ko ulit. Palubad mo na yung life jacket. Yung life jacket ba rin yun? Pero mamaya, ang lakayo ng babaw nito pag low tide na. High tide pa eh. Ganda daw dito. Tayo dito sa kabila. Sige. Ano sira na po? Nasira kina yung buhangin nito hanggang dyan. Kinain ng dagat yung buhangin. Huwag na daw muna ibabahal. Hindi, ibababa. Oo. Itong tent, pababa na. Mamaya na. Kaya po, baba na natin. Yung tubig tayo sa abot po. Alin? Abutin yung tubig po. Parang bergo to ah. Hoy! Sangayaan na lang. Ha? Nabitas? Ano na? Nagano kayo? Pauwi na? Galing kayo dito sa Akwan? Ano, may dinaanan lang? Isang yaman lang daw, dugong. Saya mo na, ako may sasabihin mo na. Nasira na yung ano dun. Nasira na. Yung ating nililiguan, wala iba na itsura. Puro kayo kahoy na. Ang dami ng mga kahoy. Kinain na yung buhangin na wala. Wag muna isama yung mga bata, yung ano muna para titingin tayo ng area ng iba. Iniwan ko lang sila ron. Pangit ng liguan eh. Puro marami ng mga tuod-tuod na kahoy. Kinain ng dagat. Kinain ng dagat yung buhangin na wala. Mamaya na muna yung mga bata siguro. Susurvey pa ng lugar. Doon sa kabila may bayad na pala yun. May mga ano na pag may mga bandera na yun may bayad na. Hindi ko lang alam kung magkano. Doon sa kabila maganda doon. Marami nga lang tao. Marami din kasi may mga naliligo din. Sino muna ko nasasama para magtingin? Kayo? Ewan muna kayo, Tel. Pati yung mga bata, mamaya na. Magtitignan muna yung area, hahanapin pa.
Ah. Pumangit. Ang sama na. Ako sa baba. Yung lakas ng amihan siguro. Eh, pero tagal na rin eh, no? Ba't nasira? Ngayon lang nasira. Anong bagyo pa siguro yun? Kinain ng dagat yung ano. Dito kami. Kaso yung una namin pinuntahan nung nakaraan, ang ganda kasi doon, may sandbar pa sa gitna pagka low tide. Eh yung buhangin kinain ng ng dagat. Parang nawas out na yung buhangin. Pumangit. Yan, ililipat ko ngayon dito yung mga nandun. Yung una kong hinatid kasi pangit na yung area. Ililipat ko sila dito para dito na. Lalim pala eh. Kala ko mababaw kanina. Pare pala surkatin. Ayun lang naman mga amigo. Lipat tayo, lipat. Lipat tayo doon. Ang daming ano rito, yung mga dala. Oh, karga uli yung dala, karga uli. Pangit dito, daming kahoy. Paano kayo malili? Buti nakaligo kayo, ang daming tinik-tinik. Sige, lapit lang naman, tatawid lang naman tayo dyan, oh.
Hindi mabot yan. Doon ka doon sa unahan. Hindi mabot yan. Mataas yan. Oh. Oh, dali, atras na. Akyat. Ulit? Oh, tabi kayo dito, oh. Okay, yan, oh. Malapit lang naman eh. Ya. Nandun na po sila, Karna? Oh, nandun na. Ay, kayo pa yung pumunta doon? Wag toy. Akal tubig. Wag. Ayan oh, mga amigo, kanina pa kami dito. Hindi lang ako nag-video kaagad. Ito nga pala yung bangka ni Kabi doon na aking inarkilahan ng kuwan. Piniram ko sa kanya. Oh. Mayroon tayong bisita na pumunta taga Cavite. Yun dati nagustuhan nila dito dahil dito nga kami pumunta. Hindi ko rin naman alam na malaki pala yung pinagbago. Doon kami dati, oh, ganda dati nung dagat dyan sa kabila, dyan sa tawid, yung Aplaya. Tapos ang kagustuhan kasi nila dito, mahaba yung babaw. Ang ganda ng view dito dati. Ngayon, sa ilang taon lang na lumipas, yung buhangin na hila ng dagat papunta doon sa palabas. Ayan oh, kanina nung low tide may sandbar yan. Ayun oh, may mga bangka doon. Amigo. Yan, yung mga bangka na yan. Sandbar yan mga amigo. Hinintay lang nilang mag-low tide. Nung low tide na nagpuntahan, dyan lang talaga sila pumunta. Ayan o, nandun yung bangka nila. Pagka yan ay lumalim na, magsasakay na ulit sa bangka yan. At saka siguro baka uuwi na. Kasi yung isa, yun o, yung isa umuwi na. Ayan o. Yan, tumakbi na pauwi. Yan. O yan, may mga pauwi na mga amigo. Ayan o, yun o. Pabalik na ng dinahikan. Doon sa kabila, sa mga gusto dito sa Dinahican mamasyal, magandang resorts diyan mga amigo. Kaso lang itong mga kasama ko kasi ang gusto nila yung mga bisita namin, ang gusto nila ay yung solo, yung walang maraming tao. Kumbaga man nature talaga, yung walang resorts, basta pupunta lang kami sa yung may lililim lang kami sa mga puno. Ang laki kasi ng pinagbago mga amigo dito dati, ang ganda ng kon dito. Doon sa kabila, doon sa gilid ng ilog na yun, meron siyang, kala mo pag pumasyal ka sa playang ganito, kala mo disyerto. Ganun siya ka ganda. Pero yan, pabago-bago ito, baka darating ulit yung panahon. Babalik na naman ulit mga amigo. Mga ilang taon. Ito dati wala itong butas eh, hindi ito ilog.
Yung butas dito na ilog nandoon lang sa may kabila nitong yung bundok na yan, doon sa may mga cottage. Mga cottage yan dyan eh. Maraming tao dyan kaya ayaw nila, gusto nila yung solo. Ayan. Sinusulit nila, kanina pa yan sila nagsisipaliko, kaahon lang mga amigo. Simula pagdating namin dito, kaninang umaga, hindi lang ako nag-video kaagad. Ayan oh. Itong buhangan na ito dati mga amigo, ito ay patawid dyan. Wala itong dagat dito. Walang ilog. Yung buhangin napadpad doon yung iba naman napadpad papuntang lalim doon sa dagat. Doon bumabaw na doon sa, imbes na palalim, lalong bumabaw. Gawa ng nabutas nga ito. Ayan o. Ang lawak o, di ba? Gusto lang talaga din ng magala kaya sila pumunta rito. Saka ang maganda dito, kahit lumayo ko ng lumayo sa tabi, maano pa rin siya, mababaw. Ayan o, mababaw lang doon sa tayo ni Kasuyo. Yung kasama natin nga pala si Kasuyo. Ayan, kahit tumawid ka dyan mga amigo, mababaw yan. Hindi delikado sa mga bata na naliligo. Ayan. Ayan o, paikot. Okay pa rin naman, ang problema lang yung sisilungan, walang mga puno. Walang malalaking puno. Hindi, yung iba kasi dito mga amigo, dati may mga pine tree dito. Pinuputol siguro, kaya siguro kinain ng dagat yung buhangin dito. Ito, sarado dati ito mga amigo, wala itong open na ganito. Dumami na yung labasan ng tubig galing sa loob ng ilog. Ayan, luang. Ito, pag pumasok ka dito, pwedeng doon ka lalabas sa kabila. Ayan o. Iikot ka. Ayan, nandito ang malalim o. Nandito ang malalim. Ayan. Oh. Maganda pa rin naman pala. Pag ito siguro mga amigo, yan yung mga pine tree na yan, pag hindi lang yan gagalawin at lumaki. Ito mga pine tree na to. Ang tawag dito sa amin aguho. Pag lumaki yan, di siyempre lalawak yung ugat niya sa ilalim, din ito makakain ng dagat hanggang sa unti-unti uling matatabunan ito. Hanggang sa matabunan uli. Kasi yung alon, pag umaalon, yung buhangin doon, isasalya uli paparito hanggang sa magsara na naman. O hindi ang mangyayari doon sa ilog na yun talaga yung ilog dito na siyang sa pinakasabangan. Doon na lang uli lalabas yung tubig at saka papasok pag mag-high tide. Ang maganda nun mga amigo, pagka ganon, yung ilog hindi mababaw yung labasan. Hindi kagaya nitong sobrang dami ng butas na ilog, ang daming papasok at lalabasan bumababaw kasi yung tubig nahahati-hati ang pagpasok at paglabas. Kaya lang may isang advantage din na maganda sa kanyan. Yung tubig sa loob ng dito sa loob ng pagatan magiging malinis kasi marami siyang lalabasan ng tubig eh. Kumbaga madali siyang napapalitan. Hindi siya naiipunan ng burak. Ayan oh. Huwag lang sanang gagalawin itong mga puno na ito mga amigo. Imbis na kainin ng dagat yung buhangin dito, baka lalo pandadami. Hanggang sa yun, pwede nang gawing beach, resorts, o pwede nang tayuan ng bahay. Pag ito ay kumapal na. Ayan o. Ganda na paliguan dito mga amigo dati. Saka bukod sa malayo yung babaw, hindi delikado sa mga bata. Siguro kung may nakapanood sa unang vlog ko, dito lang yan sa tawid mga amigo, buhangin yan oh. Ngayon ay hindi na buhangin. Ay napakat na. Yung buhangin naubos na. Nawala na ng buhangin. Pakatan na ulit. Yung tubig na yan, yan ang buhangin dati. Malawak ang buhanginan, parang kagaya dito mga amigo, ganyan siyang itsura. Tapos may mga puno na hindi naman sobrang kalakihan kaya siguro na ano din,
Kaya na kayang bungkalin ng bungkal yung puno. Ayan, oh. May mga natira pang mga tuod-tuod, mga ugat. Yun. Kumbaga man, pag gusto mo ng lugar na mga sulo, kagaya nila, gusto nilang isang pamilya lang dito, mga bisita namin. Bali, ano siya mga amigo, di ano nung aking kwan, saka mga kapatid nung aking pamangkin. Di ano, saka kapatid ng kanyang asawa. Ayan o, mga kahoy pakat to mga amigo eh, oh. Kasi pakatan talaga ito dito, yun o, mga kahoy pakat yan. Sa ano yan, sa putikan to. Itong buhangin na ito, dating pakatan to natabunan lang. Kasi itong buhangin na nandito ngayon, dati nandyan yan o. Nasalya papunta rito yung iba naman nahila papunta dun sa lalim. Kaya nagkaroon siya ng butas. Ayan. Hindi mo nakapansin. Kahoy pakat to eh, ayan o. Bakawan to o. Pero buhangin. Ano kasi ito dito? Ito ay dati noon. Ano ito dito? Pakatan talaga ito. Oh, tapos yung buhangin nandyan oh, sa may yung dagat na yan, yung nakabkab na yan, yung binabasagan ng alon na yan. Yan, diyan ang buhangin, patawid hanggang doon. Tapos ito wala itong butas. Nasalya yung buhangin dito, papasok yung iba. Tapos yung iba naman nahila pa pabalik doon sa laot. Tinulak ng agos. Dahan-dahan uli lang pag binalik uli yan dito. Kung hindi sana pinutol yung mga malalaking, nagkaroon na ng mga pentring malalaki dito. Kung hindi pinutol, hindi sana ito nagkaganito. Pinutol ata eh. May mga malalaking pentry dati dito. Ayan o. Yan ang katunayan mga amigo na ito ay dating kahuyan. Ayan o, mga kahoy pakat to, mga ugat ito ng ayan, ugat ng bakawan. Ayan, mga ugat ng bakawan. Putik. Putikan, tapos bakawan. Dating ano to, dating pakat talaga ito. Kasi nung matabunan ng buhangin, namatay yung mga bakawan. Natabunan to ng buhangin. Ayan o, ayan o. Yung buhangin na yan, diretso yan dito. Hanggang doon, patawid. Diretso yan. Wala itong ilog dito dati. Ayan. Hanggang dyan o. Ito yung dating playa. Ang mga year 2000 na playa ito eh. Hanggang 2016 mga amigo, playa pa ito. Kailan lang ito nabutas, baka mga 2018 siguro. Yun, nabutas to. Tapos yung buhangin nang wala. Mabuti dito may natira pa. Ayan o. Tapos yan yung isang ilog. Yung isang ilog pa uli o. O yan ang ilog talaga mga amigo. Diyan kami pumapasok ng ano. Yan ang pinapasokan namin kapag may bagyo. Ngayon arena kahit dito. Basta high tide lang. Diyan kami pumapasok kapag may bagyo. Ayan may mga kabits yan dyan. Dami din sa dami ng tao ngayon. Kasi nga bernisan to mga amigo. Ang mga bakasyonista sa Dinahican halos punong-puno ng mga bangka ng mga tao, mga nagsisipagbakasyon na naging paboritong bakasyonan itong Dinahican kasi nakagagandahan sila at malinis daw ang tubig dito, hindi kagaya sa ibang lugar. Lagi nga naman, palibasa nga naman dito mga amigo, kahit dito sa ilog, kung tutusin ilog na ito may mga putik pero malinaw ang dagat. Ayan o, malinaw ang dagat dito. Kabilibasa nga lang at pagka yung may bagyo, daanan din ng bagyo, yun nagpapawag bago itong baybayin, itong baybayin ng Dinahican, nagbaybay ibang forma. Kagaya ngayon nabago na naman. O ito buhanginan ngayon. Noong unang panahon daw, sabi nung mga matatanda dito, ito daw ay talagang pakatan, walang buhangin, purong pakat talaga ito. At totoo naman. Maski naman hindi nila siguro sabihin, may ebidensya talagang dating pakatan. Kasi itong mga ugat na ito, mga ugat ito ng bakawan, yan o. Ugat ng bakawan to yun, nangamatay kasi natabunan nga ng buhangin. O yan o, ilog. Ayan, may ginagawa yata ng bangka dyan o.
Yan yata yung fiberglass na ginagawa. Yung nakikita niyong kulay orange mga amigo, nasa loob ng ilog yan. Loob ng ilog. Sa bangan yan, oh, yan, may pasukan. Nasa loob yan ng ilog. May pasukan yan dito sa may gawing kaliwa ng bangka na yan. Nakukubiran lang nitong pinakadulo. Ilog yan. Kasi ito yung aplaya dati mga amigo. Nandito yung buhangin. Hanggang dyan, papunta rito. Hanggang dito yan. Hanggang dito sa may gawin to, ito ang buhanginan. Kinain lang ng dagat. Ayun o, pumunta na dyan sa malalim. Malalim yan dati dyan mga amigo, bumabaw na kasi yung buhangin dito dyan napunta. Tapos yung iba naman napunta doon sa may papasok na ng ilog. Yung iba nandoon dyan sa may papasok na dyan. Yung dinaanan kong unang nilakadan ko doon mga amigo, ano yun? Yung unang nilakadan ko doon, yun ay dating pakatan. Nasalya yung buhangin doon, natabunan na naman uli yung pakat doon. Tapos ito, pag ibinalik uli ito ng alon, isinalya uli dito, di magkakabuhangin na uli dito hanggang doon sa kabila. Hanggang siguro, baka malay mo, pag sumalya pa na sumalya, lalaki ng lalaki ito, magiging malakabak na lupa ito dito. Basta siguro pag sumalya yung buhangin, pag nataniman ka agad siya ng puno, kasi pag may puno na, hindi na siya basta-basta mahuhugot ng dagat. Hanggang sa lumaki na lumaki itong buhangin dito. Tapos yung dagat namin dito, lalalim yan. Magiging malalim na. Lalawak na itong lupa dito. Hindi natin alam ang kalikasan kasi yan talagang sabi pa nga ng sinaunang tao dito, yung mga matatanda ditong nanirahan. Pag sila ang tatanungin mo, ano ito, yan ay talagang ito'y walang buhangin dito. Purong pakatan. Hanggang dito, tapos dagat na. Tapos pakatan na ito, mga ilog-ilog na ito. Ganun daw dito, yan. Ganyan, kahit yung kabila na yan, wala daw yung buhangin dati. Yung tatay ko mismo, gawa ng dati, biyahedor yun ng Cargos. Ayan, yung buhanginan na yan, pakatan daw yan, dyan sila pagka may masamang panahon, dyan sila kumukubli, dyan tumatago. Humahanap lang sila ng mga sulok, yung mga sulok na pwede nila mapagublihan, yung may mga kawang, doon lang ipinapasok yung bangka nila para makakubli sila sa hangin at saka sa alon o dating bakawan. Simula doon sa may dinahikan, sa may mismong barangay, di sa may tinatawag naming Maligaya, sa may pagkalagpas ng Pittsburgh, buhangin, pagkata na yan hanggang dito. Wala pang buhangin ito dito. Wala pang ganito, wala. Isang banda, gumanda. Saka siguro yan. Dati, nung una, yan ang maganda mga amigo. Yan, yan ang hindi nagalaw kasi nakaalagaan, mayroong nag-alaga dyan, mayroong nagmay-ari niyan mga amigo. Inalagaan nila, tininiman nila ng pine tree. Tinan mo dito, walang pine tree. Kinain ng dagat, pero doon nanatiling itsura niya, hindi nagbago. Yan lugar na yan. Ayan, nilagyan na nila ngayon ng mga cottage. Pinakikinabangan na. Ang ganda ng ilalim yan mga amigo. Sabi ko nga, kung kursunada sila dyan, pwede sana kami dyan. Walang problema kung sa babayad siguro, wala namang problema. Maliit na halaga lang yan kasi hindi naman yan sikat pa na kumbaga man, maliit pa siguro ang bayaran dyan, kung uupa ka man. Kasi may nag-aalaga, natural, magbabayad ka sa kanila. Pero hindi pa malaking halaga, kaya lang marami nga ng tao. Yun ang ayaw nila, gusto nilang maghanap ng yung parang solo nila yung dagat, solo nila yung yun ang hinahanap nila kasi doon nga naman sa Cavite, lahat ng pinupuntahan nila, mga resorts, pupunta sila ng mga lugar-lugar dyan sa may gawin ng Batangas. Marami silang kahalubilo kung sino-sinong tao. Gusto nilang pupunta sa isang lugar na yun, kami-kami lang, walang iba. Walang kahalo. Kaya naghanap kami ng lugar na ganon. Ayun dito ang napuntahan namin. Nakakapanghinayang, hindi kagaya nung una na pagpunta nila dito, ang ganda pa. Okay pa rin naman. O safety pa rin sa paliligo. Kasi yan, hanggang yung makikita nyo namumuting alon na yan. Pag ganyan, kahit puntahan mo yan, hindi ka pa lulunod. Hanggang lang tubig yan. Isang pinakamalalim siya, metro. Isang metro pinakamalalim. Kaya yung mga bata, kahit na siyempre malikot ang mga bata, makukulit.
O, nakabantayan mo lang, papanoorin mo lang, titignan mo lang. Kahit matumba yan, kaya pa nilang tumayo kasi mababaw. Tapos nakakagala sila ng malawak ang kanilang gagalaan. Kahit pumunta sila sa malayo, kasiyahan na ng mga bata na nakakalayo sila sa tabi sa ganito. Nakakapunta sila ng malayo. Masaya na sila nun. O, dahil malayo yung narating nila. Pero mababaw pa rin. Yun. Tapos yan. Kanina, nung high tide pa, wala yung tao. Yung nakikita nyo mga bangka na yan, sandbar yan mga amigo. Hinintay nilang mag low tide. Ayun yung mga bangka na yan, sandbar yan. Pag high tide, hindi mo siya makikita. Pati dito kanina mayroon, no? Yan nabasag na yan. Kanina nandun sila, tanghali ang tapat kasi tanghali yung low tide, kainitan. Hindi ako sumama. Sobrang init nga. Ayan, sandbar yan, unti-unti nang natatabunan ng dagat. Ang tubig, unti-unti nang naaapawan ng tubig. Nung paglabas ng sandbar, nagdatingan yung mga bangka. Hindi yan sila galing doon sa resort mga amigo. Bukod yung nasa doon sa resort, may mga tao talaga doon. Maraming tao kanina pang umaga. Yan. Yang nandyan mga amigo, yan ay dati nang naliligo doon sa Dinihikan. Nung pag low tide, pumunta sila dyan para maglaro lang siguro doon sa sandbar kasi nakakatuwa nga naman kadalasan isa sa mga gusto nilang marating yung mga ganyan yung mga sandbar, yung mga buhangin na napapalibutan ng tubig. At tapos yan, unti-unti na nagsisialis. Yung iba nasasarapan pa sigurong maligo. Natabunan na ng dagat yung sandbar pero nandyan pa rin. Siguro yung mga gamit nila pinagsasampalang nila sa bangka. Ayun kagaya yan bata. Pamangkin ko. Ayun yung bata si anak ni Kasuyo. Ayan Pag sa Dinihikan, di mo pwedeng hayaan yan mga amigo. Na ganyan, lalakad-lakad sila dyan kasi biglang lalalim. Baka biglang mahulog sa malalim. Dito kasi kahit lumakad pa sa lumakad, kahit magpalayo pa siya, mababaw pa rin. Kaya kahit tingnan mo lang. Lalaro sa alon. Lalakas ang loob ng bata. Ayan nananan. Naiinip na yung anak ni Kasuyo, uwi na daw. Paghapon pa namang hindi tumigil. Ngayon, bit-bit na yung binit-bit na niya, uwi na. Ayun ligo na ulit sila, pahitid ng mga amigo. Pwede na nga umuwi pag gusto umuwi kasi lumulutang na yung malalim na. Baka kalabas na yung aming service. Maya-maya ng konti nahanan, mababaw pa, baka sumayad. Mamaya konti. Tinatawag na yung mga kuya, uuwi na. Maghapon man namang hindi humiwat. Kaya nagsawa. Maghapon tatakbo-takbo kahinitan tanghalin tapat Ang layo nang naaabot, nakakarating to sa gitna. Lumalakas na yung agos. May agos na dyan wag, hanggang dyan lang, wag na kayo doon sa mas malayo at matatakay kayo ng agos papasok. Nanan? Maghuhugas pa nga si mama. Tulungan mo paghugas ng plato, tulong ikaw. Sige, hugas din ikaw, hugas din. Ayan plato, hugasan mo. Ayan Bigyan mo ate ng plato. Ayun uun. Hugas. Ayun mga amigo, uwian na daw. Nag-aakit pa yung yung bunso ni Kasuyo. Ala, hindi pa kaya. Itutulak natin na konti. Saglit. Lalagay ko muna to. Lalagay ko muna to. Bigyan mo kayo si Top. Wag na muna.
wala pa tayong nadalhin gamit. Sila na, no? Teka, sandali, lilimasin ko to ah. Sige, tulak. Oh. Sa, dalawa, tatlo. Hindi, hanggat kaya. Pwede, kung sino pang pwedeng sumama. Basta kaya pa. Yuri, alis dyan. Huwag mo nang mamabali ang kat. Oh, sige. Hindi kaya ni Mibra. Akin na yung tuwalya ko yan. Kaya ito. Ay. Allah, may kasamang buhangin yun ah. Tambag ko. Iwan ko na lang yan. Oh, nandiyan yung mga cellphone ko. Okay, thank you. Sinilas ni Sayon. Nandiyan na. Yun oh, mga amigo, nalubatan tayo ng GoPro habang sinusundo ko yung mga bisita namin doon sa ilog. Oh. Kaya hindi na tayo nakapag-outro kahapon. Yun. Yung ating mga bisita, yung aking mga bisita nakauwi na. Dami pa rin tao sa playa. Tatabi ko sana yung bangka ni Kasuyo at para maasikaso na yung mga na maibaba. Ang problema, ang pag itinabi namin, hindi naman diretso maitaas. Paglalaruan lang, kahit pati itaas ano. Paglalaruan ng mga tao, hindi mo maiiwasan yan. Siyempre, ang daming tao dyan sa tabing dagat hanggang ngayon. Doon nga ako pumunta sana, doon ako magbibideo mga amigo. Ay, kaso, maraming tugtugan doon sa playa. Delikado, makakapire tayo doon. Kaya dito na ako yun, dito kasi parang naguguluhan sila dahil sa sobrang dami ng tao. Sa totoo lang mga amigo, dito sa amin, pagka mahal na araw, yung ganitong mga panahon, tuwing mahal na araw, siguro hindi lang ako nakapag-video, pero mapapanood nyo doon sa ibang mga nagbablog, kagaya kay Raps TV. Yung dagat namin dito, simula doon sa Fishport, paikot hanggang doon sa kabila, ay puno ng tao yan. Halos wala kang makikitang bakante dyan na dagat. Punong-puno. Parang mas nagugustuhan nila dito bukod sa mura yung mga cottage dito. Tapos yung iba, hindi na nagka-cottage. Nagtatayo na lang sila ng tent doon sa tabing dagat. Nagtatrapal na lang sila. Libre na. Tapos napakalinis pa ng dagat. Kaya dito ay tuwing magbibirnisan to, punong-puno ng mga punong-puno ng mga nagsisipagbakasyon. Sobrang napakadami. Kaya yung ano ko, parang gusto nila na yung parang solo, yung mga bisita namin, gusto nila yung walang masyadong maraming tao. Kaya nagpunta kami dito sa ilog. Kaso doon sa amin pinuntahan mga amigo dati, nung mga nakaraan, na sila din, nagustuhan nila noon. Napakaganda nga naman nung tabing dagat, tapos mayroong sandbar, mayroong parang, kala mo, pag bibidyohan mo ng yung area lang na yun, kala mo nasa disyerto ka, kasi malawak na buhangin lang. Yun lahat, yun ay kinain na ng dagat mga amigo. Kaya yung aming napistuhan, ay medyo konti na lang yung buhangin. Pero okay din naman. Ang kagandahan kasi doon, yung mga bata nakakapag-enjoy, hindi kagaya dito sa tapat. Dito sa may tapat lang mismo namin dito sa Dinahican. Bukod sa sobrang napakarami ng tao, pag napahalo yung, halimbawa, mayroong kasama silang anak at napahalo sa mga tao, mahirap mo nang makilala dahil sa dami, hindi mahirap ako na maghanap. Talagang punong-puno dito kahapon mga amigo. Ayun, doon nga sa vlog may vlog nga si Kasuyo na nahagip lang naman, hindi naman yun talaga yung vlog niya, yung nag-delitras sila sa bangka. Yun, kasalukuyan napakaraming tao sa tabing dagat kahapon. Yun, mga amigo, ang kagandahan doon sa pinuntahan namin, yung mga bata nakapag-enjoy, pati yung mga anak ni Kasuyo, enjoy na enjoy, saka yung mga kasama ng aming bisita. Kasi pwedeng yung mga
matatanda, nandun lang sa tabing aplaya, tapos panoorin lang yung mga bata, hindi delikadong malunod kasi kahit lumayo na sila lumayo sa tabi, mababaw pa rin. Hindi kagaya dito sa tapat, pag naligo yung mga bata, kailangan naliligo ka rin kasi hindi kaya sasamahan mo. Hindi kaya nandun ka sa tabing dagat kasi bigla na lang nalalim, biglang lalalim. Yung mga bata, delikado na malunod pag hindi marunong lumangoy. Kaya hindi sila makapag-enjoy kasi hindi sila makalayo sa pangpang, mismong gilid na gilid lang dahil biglang lalim nga. Ang kagandahan lang, di kahit naman saan dito, doon sa ilog o dito, sa tapat lang namin hanggang papunta doon sa may palikok pa, sa may halos puno nga ito malinis talaga ang tubig, sobrang linaw, kaya siguro nagugustuhan ng mga bakasyonista na dito laging babakasyon. Yun. Malinaw ang tubig, talaga napakalinis. Gawa ng dito mga amigo daanan ng Agos Taos Pacific Ocean na yan, kaya walang nai-stack na mga burak dyan o dumi. Malinaw ang dagat. Yun ang kagandahan dito sa amin, kaya laging puno ng tao dito. Yun, nakauwi na pala yung ating bisita. Hindi ko natapos yung video kahapon dahil habang nanonood ako sa kanila, total pauwi na rin lang naman. Hindi ko na nakuha yung battery dito, hinayaan ko na, nalubatan ako. Yun, at sabi nga nila, sulit na sulit naman yung pagpunta nila dito dahil na-enjoy nila yung maghapon kahit kainitan ng araw. Nung low tide na nagkaroon ng sandbar, balik 3 yung sandbar na lumitaw mga amigo nung low tide. Tapos yung malaking sandbar doon sa may mas malayo pa sa amin, dami ding nagsipuntan tao. May malaking bangka na sinakyan nila. Doon sila hanggang hindi na lubog uli sa tubig, hanggang hindi naabutan ng high tide. Napaka sarap nga naman paliguan, lalo sa mga hindi taga rito, ng mga sabik sa dagat, kasi nai-enjoy nila. Yung dagat, malawak yung kanilang pwedeng paglangoyan, maluwang, na kahit na malayo na sila sa tabi, kahit hindi sila marunong lumangoy, kunyari yung mga bata, hindi naman sila malulunod kasi ang tubig hanggang baywang lang nila, pinakamalalim hanggang dibdib. Yun mga amigo, unang video ko ito dito sa Dinahican pagdating ko. Bali 1 buwan na rin naman ako dito, pero ngayon lang ako nag video. Ang huling napanood, yung huling upload ko pa yung pag-uwi namin galing sa laot, na nasiraan kami, nahila-hila kami nung Philippine Coast Guard. Yun, salamat ulit sa Philippine Coast Guard na tumulong sa amin para makarating kami ng tabi. Ayan. Hindi ko na video yung pagbubunta namin ng isda nun mga amigo, pero ano kami nun, hindi naman kami nalugi mga amigo, nagparty pa kami ng 5,000 doon sa huli namin nung huling laot. Salamat naman dahil kahit pa paano ay kumita pa rin naman. Yun mga amigo, siguro mga ilang makakalaot na rin ako, pero ang susunod siguro natin gagawin muna, itatabi yung bangka ni Kasuyo at ibababa namin yung makina. Kakalasin ko muna. Titingnan natin, i-overhaulin. Doon na magkalas tapos hakot. Yung makina, kalas-kalas na doon. Ang mahirap nga noon, ang ihiwalay lang natin transmission. Ang mahirap doon magkalas, gawa na makipot yung bangka. Kung kagaya sa Chibang sana, di kahit doon ko na overhauling, kahit di nakakutin kahit doon na mismo gawin sa bangka hirap kumilos. Yung mga kakalasin mo, wala kang ganong pagpapatungan, magaan sana. Yung ulo. Ay, tawag yung pinakang Cylinder head, pagkakalasin mo yun, magtatanggal ka ng belt. Yung belt, bago mo matanggal, tatanggalin mo muna yung once i-stack na yung mga tornilyo, yung propeller no sa unahan. Yung kinakabitan ng belt. Puliya. Hindi makalas. Kailangan muna ibaba, lilinisin pa yon. Allen ring kasi yung pangkalas doon. Allen ring. Ay hirap ipasok yung allen, hindi mapihit. Kaya hindi mo mahuhugot yung cylinder head pag hindi mo tatanggalin yung belt. May paraan naman yun. Pero hindi pa rin kasi magtatanggal ka pa rin ng cover bago matanggal yung cylinder head, nakakabit pa rin yan doon. Ay tatanggalin mo yung belt, tatanggalin mo yung yung gear, yung pinaka-nakabitan ng belt. Kaya mahirap pero kaya naman yun, nagaan lang naman yung makina nun. Pag nakuha na yung transmission, wala, maganda na yun. Mas bawasan ang bigas na yun. Oo, 2 tao lang kaya nang usungin yung makina pag walang transmission. Yan mga amigo, abangan nyo, yun yung susunod namin gagawin. Yung mga kakalasin ko talaga, babaklasin lahat. Gawa ng nag-stack na yung makina, napasok ng tubig.
Nagkatubig yung loob. Ayan. Sige mga amigo. Salamat sa inyong patuloy na panonood.